Ano nga kaya ang mangyayari kapag nilagyan mo ng asin ang paligid ng isang ahas? May tataboy nga ba talaga ng asin ang mga ahas? Alam naman natin na ang mga hayop sa ating mundo ay may kanya-kanyang pambihirang abilidad, pero meron din namang kanya-kanyang kahinaan. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang mga kakaibang bagay tungkol sa mga hayop na maaaring ngayon mo palang malalaman. Alamin ang mga kwento dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Royce and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Kien Nation, alam nyo ba na kahit pala pugutan mo ng ulo ang mga makakamandag na ahas, may kakayanan pa rin itong makapanuklaw. Ito nga ang dahilan kaya karamihan sa mga pumapatay sa ahas ay talaga namang dinudurog ang ulo nito. Ang reflexes kasi ng mga ahas sa kanyang ulo ay sobrang taas, lalo na sa mga makakamandag na mga ahas. Kadalasan ay instinct na nga nito ang manuklaw. Sinasabing kahit pugot na ang ulo ng ahas ay kaya pa rin itong tumuklaw sa loob ng isang oras. Noong March 2023, nag-viral sa internet at na-feature pa sa isang sikat na TV program ang malagim na sinapit ng isang lalaki na namatay matapos matuklaw ng isang patay na king cobra o banakon sa Santa Maria, Davao Occidental. Ang banakon na ito ay tinatayang nasa 12 feet ang haba. Pinagtulong-tulungan itong hulihin at patayin ng mga residente ng nasabing lugar dahil sa takot na baka makatuklaw pa ito ng ibang tao. Ayon kasi sa kapitan ng barangay, may mga kaso na natuklaw na ng banakon sa kanilang lugar ilang taon nang nakalilipas. Pinutol-putol nila ang buong katawan ng makamandag na king cobra upang masigurong hindi na ito makakapaminsala. Isang lalaki naman na kinilala sa pangalang Renante ang sinubukang hawakan ng ulo ng patay na ahas. Kahit pa sinaway na ng kanyang mga kasamahan ay tuloy-tuloy lamang ang lalaki sa kanyang ginagawang paglalaro sa ulo ng king cobra at sinabi pang patay na naman ang ahas na ito. Hindi pa nga ito nasiyahan, isinubo pa nito ang kanyang kamay sa bibig mismo ng banakon. 15 minutos matapos ang naturang insidente, tila nakaramdam na ng panghihina at pagkahilo ang lalaki. Napansin ng kanyang mga kaanak na namumutla na rin ang itsura nito. Ilang saglit pa ay nagsuka na si Renante at nangitim na ang labi nito. Ang kamandag pala ng king cobra kumalat na sa katawan ng pobreng lalaki. Sinubukan pa siyang lapatan ng first aid ng mga taga-barangay, subalit huli na ang lahat dahil patay na ang biktima. Gusto mo bang matutong mag-hypnotize? Isa sa mga hayop na maaari mong araw isailalim sa iyong hipnotismo ay ang mga palaka. Kung hindi ka naman madirihin ay pwede kang manghuli ng palaka at subukan mo ang prosesong ito. Ihiga mo lamang ang palaka at kilitin mo ang tiyan nito. Siguradong mapapasailalim ng araw ito sa iyong hipnotismo. Parang mawawala nga ito sa kanyang sarili, kaya naman prone ito sa mga predator sa ganitong pagkakataon. Tuwing madaling araw, maririnig mo ang pagtilaok ng mga manok. Natanong mo na rin ba sa iyong sarili kung nabibingi rin ba sila sa kanilang pagtilaok? Well, ang mga tandang ay may kakayahang maging bingi pansamantala sa tuwing sila ay titilaok. Siguro nga ay nalahian ng tandang ang ibang mga taong kilala mo, lalo na yung mga ayaw mautusan at parang walang naririnig kapag tinatawag. Isa pa nga sa mga kahanga-hangang bagay na dapat mong malaman ay kung takot ka sa linta, kaya palang patayin ng asin ang mga linta. Kapag binudburan mo ng asin ang mga linta, nagkakaroon ng osmotic pressure sa kanilang katawan na nakaka-absorb ng moisture sa cells nito. Kalaunan ay madidehydrate ang mga ito hanggang sa sila ay tuluyan na ngang mamatay. Pero hindi rin naman daw advisable na lagyan mo ng asin ang mga linta kung ito ay nakakagat sa iyong balat.
Posible kasi magkaroon ng infection ang sugat mo kung magkakaroon ng chemical reaction ang linta sa asin. Maraming naniniwala na kayang itaboy ng asin ang mga ahas, kaya naman ang ilan ay naiisipang maglagay ng asin sa kanilang mga pinto o mga bintana. Ang karamihan naman sa mga mahilig mag-camping ay naglalagay rin ng asin sa paligid ng kanilang tent dahil naniniwala silang proteksyon nga ito laban sa mga ahas. Pero ano nga ba talaga ang nagiging epekto ng asin sa mga ahas? Panoorin mo ang experiment na ito. Naglagay ang isang grupo ng asin. Nakabilog ang hugis nito at saka naman inilagay nila ang ahas sa gitna ng asin. Ano sa tingin nyo ang nangyari? Natakot nga kaya ang ahas? Ang asin ay hindi nakakaapekto sa mga ahas. Sa kanilang experiment ay makikita mong tumawid lamang dito ang naturang hayop at walang kahit anong naging epekto ito sa katawan ng hayop. Alam nyo ba na mayroong isang species ng palaka na kaya kang patayin kapag nahawakan mo ito? Ito ang tinatawag na golden poison dart frog. Ito ay endemic o matatagpuan lamang sa kagubatan ng Colombia. Maliit lamang ang palaka na ito pero nababalot ng lason ang balat nito at may kakayahang i-paralyze ang nerves at muscle ng kanyang biktima. Sa sobrang delikado nga ng lason ng palaka na ito ay kayang-kaya nitong pumatay ng 10 hanggang 20 katao. Kadalasan nga ay 10 minuto lamang ang itatagal ng biktima nito. Alam mo ba na may isang hayop na kayang maglabas ng dugo mula sa kanyang mata? Kapag nakaramdam ng threat o panganib ang horned lizard, pinapasirit nito ang dugo mula sa kanyang mga mata. Dahil dito, madalas na natatakot ang kanyang mga predators. Ang defense mechanism na ito ng mga horned lizard ay paraan din nila upang linisin ang kanilang mga mata. Alam mo ba na ang mga pugita ay mayroon palang 9 na utak at 3 puso? Kaya naman kapag sinabihan kang wala kang puso, kumain ka ng pugita dahil baka sakaling makuha mo yung isa sa mga puso nito. Bukod sa central brain ng pugita, bawat tentacles nito ay may mini brains, kaya naman ang 8 tentacles na mga pugita ay may kakayanang gumalaw kahit na nakahiwalay na ito sa katawan ng hayop. Hindi rin niya kayang mabuhay kung iisa lamang ang kanyang puso. Sa Australia, may pagkakataong nadidelay ang mga investigasyon ng mga pulis lalo na sa mga crime scenes pagdating sa mga fingerprints. May ilang pangyayari kung saan lumabas sa investigasyon na ang fingerprint na nakuha sa crime scene ay sa mga koala. Ang mga fingerprints kasi ng hayop na ito ay halos walang ipinagkaiba sa ating mga tao. Ang koala ay mga arboreal na mga hayop na endemic o matatagpuan lamang sa Australia at madalas na nakatira sa mga eucalyptus tree. Ang mga naitampok natin ay ilan lamang sa mga kahanga-hangang bagay na hindi natin aakalaing tinataglay pala ng mga hayop na ito. Sa mga susunod na video ay subukan pa natin magtampok ng ilan pang mga nakakaliw at nakakahangang mga katangian ng iba pang mga hayop. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. But before we end this video, shoutout muna sa mga sumusunod na mga viewers. Shoutout kay Virginia Osmilio, Jairo Andade, DJ Eman Official, Luke Cabrera, Andy Villar, Rochan Carta, Josh Caviles from Rome, Italy, at shoutout na rin sa mga silent viewers and supporters ng ating channel. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat po sa inyong panonood at sa patuloy na pagsuporta, Kien Nation.